Plus News Updates. Mga balita ngayon, pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapapatay sa 15 senador, isa lamang political propaganda ayon sa NBI. Mga kandidato ng Datu Blas Hinsuat sa Maguindanao del Norte, isinuko ang 4 na loose firearms. Remittances ng overseas Filipinos umabot sa record high na $38.34 billion noong 2024. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maituturing na parte lang ng political propaganda ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpapapatay sa 15 nakaupong senador para magkapwesto ang mga iniendorso nito, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Ito ay matapos himukin ng isang mambabatas ang NBI na gumawa ng aksyon laban sa mga komento ng dating Pangulo sa proclamation rally ng PDP noong nakaraang linggo. Ani Santiago, isang rhetorics lamang ang mga sinabi ng dating Pangulo. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sanay na sila sa pananalita ni Duterte at hindi umano kailangang talunan lahat ng sinasabi nito. Kung sakaling magreklamo naman ang mga senador, aaksyonan nito ng NBI dahil sila ang direktang tinukoy sa pahayag ng dating Pangulo. Isinuko ng mga kandidato ng Datu Blas Hinsuat, Maguindanao del Norte ang 4 na loose firearms noong Sabado. Sa isinagawang Political Candidates Forum ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP katuwang ang COMELEC sa Cotabato City, dumalo ang mga lokal na kandidato ng mga partidong UBJP at Al-Ittihad BGC. Kasabay nilang itinurn over ang mga pag-aari nilang armas bilang suporta sa Small Arms and Light Weapons o SALW program ng gobyerno. Tiniyak naman ng mga kandidato mula sa magkabilang partido ang pakikiisa nito sa mapayapa at ligtas na halalan. Binigyang diin din ni 1st Marine Brigade Commander Brigadier General Romulo Quemado II na nagsisimula sa moral candidacy ang pagkakaroon ng moral governance. Umabot sa record high na $3.73 billion ang personal remittances mula sa overseas Filipinos noong Disyembre 2024 na nagdala sa kabuuang halaga para sa buong taon sa $38.34 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Base sa datos na inilabas ng BSP ngayong Lunes, tumaas ng 3% ang remittances mula sa $37.21 billion noong 2023. Sa kabuuang remittances, $34.49 billion ay cash remittances na ipinadala sa pamamagitan ng mga bangko. Ang pagtaas ay bunsod ng mas maraming padala mula sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore at United Arab Emirates. Ayon sa economist na si Michael Ricafort, patuloy na lumalago ang remittances ng 3% bawat buwan, lalo na tuwing Disyembre, dahil sa holiday spending ng mga OFW at kani-kanilang pamilya. Para sa Hidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.